Tayo po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang araw na ito ay naging araw na mapagpala sa atin, at hindi ay nakita natin na napakaganda ng panahon upang sa araw na ito ay magkasama-sama tayo na magbulay-bulay, pakinggan ang mga salita ng Panginoon. At ang magiging paksa po natin sa araw na ito ay ang katuruan ng tungkol sa kabanalan. At ang atin po magiging scripture reading ay dito po sa 1 Kapitulo 17, John chapter 17, at nais ko po basahin ang buong kapitulo. At ang magiging teksto po natin ay masusumpungan po natin sa talatang 17 hanggang talatang 19, at gayon din sa unang Thessalonica, Kapitulo 4, talatang 3 hanggang talatang 7. Ganito po ang siyang isinasaad sa Juan, Kapitulo 17. Nang masabi na ni Jesus ang mga bagay na ito, tumingala siya sa langit at sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak. Yamang binigyan mo siya ng otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian ng aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nalalaman nila ang lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang ibinigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap. At totoong nalaman na ako ay nagmula sa iyo at naniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng sa akin ay iyo, at ang sa iyo ay akin, at ako'y naluluwalhati sa kanila. At ngayon ay wala na ako sa sanlibutan, subalit ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Sila na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Habang ako'y kasama nila, iniingatan ko sila sa iyong pangalan. Sila'y ibinigay mo sa akin, sila'y binabantayan ko, at isang man sa kanila ay walang napahamak maliban sa anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay pupunta ako sa iyo. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa sanlibutan upang sila'y magkaroon ng aking kagalakan ganap sa kanilang sarili. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan.
Hindi ko inihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Gaymay hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana'y sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang binigay mo sa akin ay binigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang sila'y maging ganap na isa upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paano ako'y iyong minahal. Ama, nais ko ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kalwalatiang binigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. O makatarungang Diyos o Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala na mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala ko sa kanila ang pangalan mo at aking pinakikilala upang ang pag-ibig mo sa akin ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Ang ating magiging teksto po ay dito po sa talatang 17 at hanggang talatang 19 na nais ko pong basahin. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako'y yung sinugo sa sanlibutan, sila ay sinugo ko rin sa sanlibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. At isunod natin po ang nasa unang Tesalonica, Kapitulo 4. At nais ko pong basahin ang nasa talatang 3 ng Kapitulo 4 na ganito po ang isinasaad. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapabanal na kayo'y umiwas sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan, hindi sa pita ng ahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakakilala sa Diyos, na sino man huwag magkasala o manlamang sa kanyang kapatid. Sa bagay na ito, sapagkat ang Panginoon ay tagapaghiganti sa lahat ng mga bagay na ito, gaya ng aming sinabi noong una na binabala sa inyo. Sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Minamahal, sa buhay ng isang mananampalataya ay napakahalaga na tayo ay tinawag ng Diyos. Sa pagtawag ng Diyos, ito ay ating nadinig. Sapagkat ang mga ipinanganak na muli ng Diyos,
Yung tinatawag na born again o pinanganak na muli sa kanyang karyan ay nakakadinig ng tinig at tawag ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ang pinagkalooban ng kapangyarihan ng Diyos upang tumawag at sa gayon ay tayo'y tumugon sa tawag na iyon. At sa pagtawag ng Panginoon, tayo ay binago. Tayo ay binago, ay sumunod tayo sa kanyang tawag, at pagkatapos ay pinagkalooban tayo ng pananampalataya, and then tayo ay naging ganap, inaring ganap sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at tayo ay binanal sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Nang ibig sabihin, ang lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang inako at nilinis tayo sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. So itong katuruan ng kabanalan ay ito'y tunay na inanais ng Panginoon na tayo'y lumakad, sapagkat napakaliwanag yung sinabi ng Panginoon dito sa talatang 17 ng Juan, Kapitulo 17. Juan, Kapitulo 17, talatang 17, ang sabi dito, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Nais ng Panginoon na ang bawat mananampalataya ay lumakad sa kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, ang isang tao ay hindi maaaring lumapit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal at sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo na ang isang tao ay maaaring pabanalin. Ang kamatayan ng Panginoon ay napakahalaga, sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ang Diyos ay gumawa upang sa ating buhay ay tayo'y maging isang pinakamahusay na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi na pinakamahusay tayong gawa, ibig sabihin yung lahat ng ginawa ng Panginoon ay para sa atin. Tinubos niya tayo, tinugasan yung ating mga kasalanan, ang ating sarili, ang ating kaluluwa, lahat nilinis ng Panginoon, pamagitan ng kanyang banal na dugo, at tayo ay binanal. At kung tayo ay binanal, malaya tayong nakakalapit sa Diyos at nakakatawag sa Kanya. Nadidinig natin ang tinig ng Panginoon sapagkat binanal ang ating puso't nadidinig natin, buhay ang ating pandinig. Nangungusap siya sa ating espiritu o sa ating kaluluwa at ninanais na tayo ay lumakad ng tunay na kabanalan sa kanyang harapan. Ang kabanalan, ito ay isang gawa ng Diyos na kung papaano sa pamagitan ng tayo'y inaring ganap ay naging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Panginoon. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal. Ang una ay yung kalikasan o katangian ng kabanalan. Pangalawa ay yung walang hanggang gawa ng ating Panginoong Jesucristo.
At ang pangatlo ay yung ebidensya. At dito ay sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon ay madama natin kung paano ng Diyos ay kumilos sa ating mga puso. Una-una ay yung tinatawag na katangian, the nature ng kabanalan. Ang kabanalan ay isang panloob na gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga mananampalataya sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Unang bagay siguro na magiging nasa ating isip ay sino ang binanal sa kanyang buhay. O sino ang nagpabanal sa atin upang tayo ay lumakad ayon sa kabanalan ng Diyos. Sa banal na kasulatan ay lagi nating makikita yung sinabi ng Panginoon na ang kanyang gawain ay tubusin ang mga kaluluwa o mga tao na ibinigay sa kanya ng Ama. Halimbawa, katulad ng sinabi dito sa Kapitulo 17, talatang 6, na sabi dito, ipahayag ko ang iyong pangalan or ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila ay sa iyo at sila ay binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ibig sabihin, ang Diyos sa walang hanggan ay mayroong pinili at ibinukod ito para sa kanyang sarili, para sa kanyang kalwalatian, para sa kanyang kalooban, para sa kanyang nais. At yung kanyang mga pinili ay ibinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi kamatayan para sa lahat ng tao. Kundi dito itinutukoy ang kanyang kamatayan ay para lang doon sa mga ibinigay sa kanya ng Ama at napakalinaw ang sinabi dito. Sila ay sa iyo at sila ay binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. At ito ang siyang nagiging bunga dahil sa ang panalangin ng Panginoon sapagkat itong Kapitulo 17, ito ay panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa Ama. At sinabi niya sa talatang 9, idinadalangin ko sila. Sino yung sila? Sila na mga ibinigay ng Ama sa Kanya. Sapagkat nais ng Panginoon na ang mga ibinigay sa Kanya ay lumakad ng may kabanalan o lumakad sa kabanalan sapagkat ang Panginoon ay namatay para sa mga ibinigay sa Kanya ng Ama. At yun ang siyang nililinaw dito. O kaya nga sila ay mga binuhay na muli, hindi na sila patay. Mula sa kamatayan, binuhay sila at sila ay mabubuhay magpakailanman at wala na silang kamatayan kailanman sapagkat sila ay binuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa sila ay buhay, ang panalangin ng Panginoon ay yung nasa talatang 23. Nasabi dito, ako'y nasa kanila. Ang tinutukoy dito ay ang mga mananampalataya na ibinigay sa kanila. At ikaw ay nasa akin upang sila ay maging ganap na isa
upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paano ako'y iyong minahal. At ang sabi po sa talatang 24, Ama, nais ko ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon upang makita nila ang kaluwalhatiang binigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. So ito ang ninanais ng Panginoon. Na nang siya'y mamatay, namatay siya para doon sa mga ibinigay sa Kanya. At nais niya na kung sila'y merong buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay binigyan ng kapamahalaan upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sapagkat nilinaw ng ating Panginoong Jesucristo yung tungkol sa buhay. Una, ang sabi niya sa talatang 2, yamang binigay mo siya ng otoridad sa lahat ng laman. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay binigyan ng kapamahalaan at otoridad sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At yung lahat ng mga ibinigay ng Ama sa Panginoong Jesucristo, ang nais niya ay makasama sila kung saan siya naroroon. Alam natin ang Panginoong Jesucristo ay banal. Pero, makikita rin natin dito na nais din niya na mga ibinigay sa Kanya ay maging banal at sa kabanalang iyon ay makita nila ang kaluwalhatian na ibinigay sa Kanya. Tulad na sinabi dito, upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y minahal bago pa natatag ang sanlibutan. So ang kabanalang yun ay kabanalan na taglay ng mga mananampalataya. Na mga mananampalataya ay namumuhay sa isang banal na pamumuhay. Nagkaroon ng pagbabago. Yun yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. Pag sinabing bagong nilalang, ibig sabihin ay hindi na siya ang dating gumagawa ng masama sapagkat siya ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos. O kaya nga't sabi ni Pablo sa unang Korinto, kapitulo 1, talatang 30, sabi dito sa mga taga-Korinto, subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Nang ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo ay ibinigay ng Diyos sa mga mananampalataya. Sa pagbibigay ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga mananampalataya, si Kristo ang karunungan. Siya ang katwiran. Siya ang kabanalan. Siya ang katubusan. Kaya sa paksa ng kabanalan, ang kabanalan natin ay ang Panginoong Jesucristo
sapagkat tayo'y Kanya. Binili tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo at hinugasan tayo upang maging mga banal sa harapan niya. Sapagkat ang pagiging banal ay napakahalaga sa kaligtasan. Ito ay kailangan sa buhay ng isang mananampalataya ang kabanalan. At sa pamamagitan ng kabanalan, nadidinig natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang ating kabanalan. Iyon yung sinabi sa talatang 17. Sapagkat sabi sa talatang 17, babanalin mo sila sa katotohanan. Sabi sabihin, ang dalangin niya, Ama, ang nais ko sa bawat isa na iyong ibinigay sa akin, sila'y patuloy na maging banal. Paano magiging banal ang mga mananampalataya o paano sila patuloy na magiging banal? Ang sabi dito ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Then sabihin, habang tayo ay nakikinig, ninanamnam, pinagbubulay-bulay ang salita ng Panginoon, binabanal tayo ng Diyos. Sapagkat ito ang pangangailangan ng ating buhay sa araw-araw. Kaya nga, ang mga bagay na ito ay buhay ng isang mananampalataya na binago ng Diyos. Sapagkat tumanggap sila ng bagong buhay, bagong nilalang, at mga bagong prinsipyo na kaiba sa sanlibutan. Tayo mga minamahal, bilang mga mananampalataya, kinakailangan makita natin ang pagkakaiba ng buhay sa sanlibutan at buhay bilang mga mananampalataya. Nabasa natin yan sa Thessalonike. Sa binasa natin dito, na dito'y tinutukoy na tayo'y kinakailangan lumakad sa kabanalan, hindi sa mga bagay ng sanlibutan. So tayo ay nasa kaliwanagan. Hindi na tayo kinakailangang lumakad ayon sa sanlibutan. Sapagkat ang panalangin ng Panginoon ay wala na sila sa sanlibutan. Sila'y meron ng bagong buhay. Sila'y mga ipinanganak sa kaharian ng Diyos at ang kanilang mga katangian at kaugalian ay naayon sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, wala tayong panahon para pag-usapan natin, pag-aralan natin ang mga bagay na sinabi ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 5, yung tinatawag na Beatitudes. Bagat yung bagay na yun ay pamumuhay ng isang mananampalataya. Kaya tayo binigyan ng karunungan, tulad ng sinabi dito, para makita natin ang mga mali. Alam niyo, kaangkop nito ay yung binasa natin sa mga awit, Kapitulo 10. Sapagkat sa Kapitulo 10 ng mga awit, binanggit doon ang lahat ng mga gawa ng masasama. Na ang kanilang magiging kahinatnan ay kahatulan at kamatayan. Ngunit para sa mga mananampalataya, ang nais ng Panginoon, sila'y lumakad ng kabanalan. Katunayan, sinabi ng Panginoon sa panalangin,
Sabi niya sa talatang 19, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili. Mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, pinabanal ko ang aking sarili. Ang Panginoon ay banal, walang kasalanan. Dalisay ang kanyang puso. Walang masama sa kanyang puso. Walang kadiliman ang kanyang puso, kundi siya ay banal. At siya'y nagpapabanal sa kanyang sarili para sa mga mananampalataya. At ito ang sinabi sa talatang 19. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. So ang tinutukoy na katotohanan dito ay ang salita ng Panginoon na binanggit niya dito sa talatang 17, babanalin mo sila sa katotohanan. So ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Tingnan niyo po ang talatang 17 na dito ay tinutukoy sa banal na kasulatan. At para tayo ay patuloy na pinababanal, kinakailangan patuloy nating pinakakain ang ating kaluluwa ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang isang mananampalataya ay hindi maaaring mabuhay kung hindi sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Iyon ang pagkain ng ating kaluluwa. Alam natin, yung pagkain ng ating katawan ay puro mga bunga ng lupa. Para maging malusog ang ating katawan, siyempre kakain tayo ng mga gulay, butas, karne, at ilang malulusog na pagkain. Yun ay para sa ating katawan, panlupa. Kaya ang kinakain natin ay lahat ng bunga ng lupa. Pero pagdating sa ating kaluluwa, ang ipinakakain sa atin ng Panginoon ay ang kanyang salita, sapagkat ang kanyang salita ay katotohanan, at pag ito'y ating kinakain, patuloy tayong lumalakad sa kabanalan. At yun ang ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung tayo ay pinakakain ng Panginoon, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pananambahan. Sapagkat sa pamagitan ng pananambahan, na umaawit tayo ng mga bagay sa kalangitan at nakikinig tayo sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo at doon tayo lumalago. Para sa pamagitan ng salita ng Panginoon, nakikita natin ang buong katotohanan. Yan ang sinasabi ng Panginoon na tayo kinakailangan sumamba sa Espiritu, manambahan sa Kanya sa Espiritu. Ibig sabihin na manambahan sa Espiritu ay tayo lumapit sapagkat tayo ay binuhay na muli. Na ibig sabihin ay kung sino lamang ang born again at yung ipinanganak sa Espiritu na sinabi ng ating Panginoon na ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Sila lang ang pwedeng manambahan sa Panginoon. Ito yung sinasabi ni Juan. Sabi dito sa Juan, unang Juan, Kapitulo 2, talatang 28. Nang sabi dito, at ngayon, mga munting anak ko, manatili kayo sa Kanya, sabihin sa Panginoon Jesucristo, upang kung mahayag siya, ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kung nalalaman ninyong siya ay matwid,
makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. May dadagdag natin dito ay katwiran ay lumalakad sa kabanalan na siyang sinasaad sa banal na kasulatan. At sabi sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 9, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Maliwanag. Ibig sabihin, ang sino mang ipinanganak ng Diyos sa Espiritu o sa kanyang kaharian ay hindi na magkakasala. Kasi lumalakad. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay tayo lumakad ayon sa Espiritu. Kaya nga sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay wala ng hatol, sapagkat hindi na sila lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. At ang lumalakad ayon sa laman ay pakikipag-alit sa Diyos. Ngunit ang lumalakad ayon sa Espiritu ay kapayapaan at pagpapala na nagmumula sa Kanya. O kaya nga, dito hinahayag ang mga anak ng Diablo at ang mga anak ng Diyos sa mga katangian, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay lumalakad ayon sa kabanalan, ngunit yung anak ng Diablo lumalakad ayon sa kadiliman at kasamaan at katangian ng Diablo. Pero makita natin ang pagkakaiba. Sapagkat ang mga mananampalataya ay binanal ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo at sila'y binuhay na maguli. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo nang namatay siya after 3 days, ibinangon siya ng Diyos. Pero hindi lamang siya ang ibinangon ng Diyos, kundi kasama niya ang mga mananampalataya. At malinaw yun sa Efeso Kapitulo 2, na ibinangon. They are quickened by the Holy Spirit. Binangon mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Sabi ni Pedro, inilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. So ang mga mananampalataya ang siyang ilaw at asin sa libutan ito. Kaya nga maidugdog natin dito sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 10, sabi dito, sa ganito na hayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo, na sino mang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat ng pasimula, na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ang ibig sabihin, ang mga mananampalataya ay bagong nilalang ang kanilang mga katangian, ugali, ay ugaling nakalangit, at ugali ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay tayo'y maging katulad niya. To be conformed. Tinawag tayo ng Panginoon. To be conformed with the Lord Jesus Christ. At ang sabi sa talatang 12, dito sa unang Juan Kapitulo 3, na hindi gaya ni Cain, na siya ay masama, or siya ay sama-sama, at pinaslang ang kanyang kapatid. At bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matutuwid. So mayroong pagkakaiba. Ang mga nasa Panginoon, ang katwiran, ang kanilang sinusundan.
Ngunit yung wala sa Panginoon, katulad ni Cain, kasamaan ang nagahari sa kanilang mga puso. Kaya sabi sa talatang 13, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan. Dito nililiwanag muli na mga mananampalataya ay hindi taga-sanlibutan. Tayo ay mga squatter lamang dito, hindi tayo taga dito. Sapagkat ang buhay natin ay maiksi. Walang nakababatid kung kailan tayo mabubuhay dito. Kaya pansamantala lang yun. Pero yung pinakamatagal na buhay ay walang hanggan. Ito ang sinasabi dito ni Juan sa kanyang mga sulat na sabi niya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan. Sapagkat hindi tayo taga-sanlibutan. Sinabi rin niyo ng Panginoon tungkol sa sanlibutan na sabi niya talatang 5, at ngayon, Ama, dito sa 1 Kapitulo 17, talatang 5, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kalwalhati ang aking tinaglay sa harap mo bago magkaroon ng sanlibutan. Pinahayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Mula sa sanlibutan, sila ay sa iyo at sila ay binigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. At binabanggit din dito na banal na kasulatan na sila ay hindi taga-sanlibutan, ang mga mananampalataya. Sapagkat sila ay pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 14, nalalaman natin tayo'y dumaan mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat inibig natin ang isa't isa at hindi umibig ang hindi umibig ay nananatili sa kamatayan. So, ang buhay ng isang mananampalataya ay nahahayag sa pamagitan ng kanyang pag-ibig sa Panginoon, sa kanyang kabanalan, sa kanyang katwiran, sapagkat ang mga mananampalataya kinakailangan ng bumuhay sa katwiran sapagkat ang Diyos ay matuwid. Sabi naman sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 7, sabi dito, mga minamahal, mag-ibigan kayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Kaya sa sulat ni Juan, mag-ibigan ang mga mananampalataya. Yun ay pagpapahayag ng Diyos na ebidensya kung paano na ang mga mananampalataya ay binago ng Diyos. Sapagkat ang sanlibutan, lagi niyang kinamumuhian ang kanyang kapwa. Lagi niyang sinisiraan ang kanyang kapwa. Lagi niyang binabalatan ang kanyang kapwa. Sanlibutan yun. Lagi niyang pinapatay ang kanyang kapwa. Katulad nito, si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid. Yan ang gawain ng mga masasama. Yan ang gawain ng mga taga-sanlibutan. Walang kasalanan, namumuhi sa kapwa. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Ang mga ipinanganak ng Diyos ay kailangan sila'y nag-iibigan sa isa't isa. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon, pag sinabi natin, ako, hirap namang ibigay niya, pakitaan natin ng kapayapaan. Pakitaan natin ang kabutihan.
para dumaloy yung pag-ibig na nasa atin sa Kanya. Kahit hindi nila maintindihan. Pero para sa mga mananampalataya, kapwa mananampalataya, kinakailangan sila'y nag-iibigan sa isa't isa. Sapagkat ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So bilang mga mananampalataya, ay lumalakad tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi ni Juan, dahil dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamagitan niya, pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang lagi natin makikita sa banal na kasulatan na sapagkat gay na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na binigay niya sa atin ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, kaugnay noon, ay sinabi ni Juan sa talatan 10, narito ang pag-ibig, hindi na tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Nais ng Panginoon na matala sa ating puso ang mga katagang ito na tayo ay kanyang inibig. At sa kanyang pag-ibig, sabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 4, ngunit dahil sa mayaman ang Diyos sa awa, dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Inibig niya tayo. Tinubos tayo. Kaya sa kabanalan, nais ng Panginoon na tayo'y lumakad sa katwiran, sapagkat ang Diyos ay matuwid. Katwiran. Pag sinabi natin katwiran, ibig sabihin ay walang halong pagsisinungaling, walang halong pandaraya, walang halong pagpapatubo ng malaki. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan. Katwiran. O kaya nga sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay sinabi niya sa Ama ay binanal niya at binabanal niya ang kanyang sarili para sa mga mananampalataya. Pagkat ito ang dakilang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. At tinutukoy, yung ikalawa, ay yung pinakadakila at divine work of Christ. Na sa kabanalan, ang Panginoon Jesucristo ay nagsabi na dahil sa kanila, sinong kanila? Yung mga ibinigay sa Kanya ng Ama. Sapagkat bago dumating ang Panginoon, bumaba mula sa langit, tungo sa lupa, Panginoon. Ibinigay na ng Diyos Ama ang mga pangalan ng mga mananampalataya na siyang tutubusin ng Panginoon. Binigay sa Kanya. At kinikilala ng Panginoon na yon ay pag-aari ng Ama. At Kanya rin pag-aari ng nais niya, ang Ama, ang Anak, at ang mga mananampalataya ay nagkakaisa. To be one. Pag sinabi natin to be one, ibig sabihin
sa katwiran, isa makikita natin sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat ang Diyos ay matuwid, ang Panginoon sa Kristo ay matuwid, kaya din ang mga mananampalataya ay kinakailangan matuwid. Kung sa kabanalan, ang Diyos ay banal, ang Panginoon sa Kristo ay banal, at gayon din ang mga mananampalataya kinakailangan ay banal. Nagkakaugnay, nagkakaisa. Kung ang Diyos ay maluwalhati, nais ng Panginoon, yung kaluwalhatian din yun, tulad ng kanyang panalangin. At makita ng mga mananampalataya ang kaluwalhatian yun na siyang sinasabi niya sa mga mananampalataya. Pag dito ay tinutukoy ang mga bagay na yun, sabi, halimbawa, katulad sa talatang 24 ng Kapitulo 17 ng Juan, Ama, nais ko ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Ibig sabihin, ang Panginoon sa Kristo naroon sa langit. Ang nais ng Panginoon na tayo na narito sa lupa ay makasama niya doon sa langit. Kung saan siya naroon, tayo rin. Ninanais niya naroon. Ang hindi lang niya kasama doon ay ang mga masasama. Kundi ang kanyang kasama ay yung mga ibinigay sa kanya ng Ama. Kaya sabi niya, Ama, ang nais kong ang mga ibinigay mo sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. At ano ang layunin ng Panginoon sa Kristo? Upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Nais ng Panginoon na ibahagi sa atin ang kaluwalhatian yun. Ngayon, para lalong natin maunawaan, ay sa mag-asawa, ang kaluwalhatian ng asawang lalaki ay ang babae. Nakikita niya. Sapagkat ang lalaki ang siya namumuno, kailangan nakikita niya ang kaluwalhatian, pagsunod ng kanyang sambahayan. So, ang nais ng Panginoon sa Kristo ay yung kaluwalhatian noon ay makita. Sabi dito. Kaya sabi niya, sapagkat upang makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong minahal bago pa natatag ang sanlibutan. So sa pag-ibig, bahagi yun ng kaluwalhatian. Biro nyo, pag dumating ang panahon, at tayo ay tinawag ng Panginoon. At hindi pa dumadating ang Panginoon. Doon tayo dadalhin. Sa isang lugar na tahanan ng Diyos sa kanyang kaharian. Iba. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Ang kanyang kaharian ay magpakailanman. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay magpakailanman. At gayon din ang kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo ay walang katapusan. Gayon din ang mga mananampalataya. Pag dumating doon, ang kaluwalhatian ay walang katapusan. Patunay na ito ang siyang dinanais ng ating Panginoon sa kanyang panalangin patungkol sa mga mananampalataya. Kahit nga tayo ay narito, sabi ng Panginoon, hindi ko nais na sila ay mawala,
sa sanlibutan, kundi sila'y ingatan mo. Sabi sa talatang 15, sabi niya, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan. So kung hindi taga-sanlibutan, taga saan sila? Sa langit. Sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi sa talatang 16, hindi sila taga-sanlibutan, nagkaya ko na hindi taga-sanlibutan. Bumaba siya sa lupa, ang Panginoon sa Kristo, nang layunin ay tubusin ang kanyang bayan na ibinigay sa kanya ng Ama. At pagkatapos ng kanyang gawain, umakyat siya sa langit. Taglay ang bagong katawan. Katawang walang kamatayan, mananatiling magpakailanman. Gayun din ang magiging katawan ng mga mananampalataya sa pagdating ng Panginoon. Wala nang kamatayan. Kaya maliwanag yung sinabi ni Juan na wala nang kamatayan ang mga mananampalataya at hindi sila nakakagawa ng kasamaan. Sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan. Ang tunay na kabanalan ay nahayag sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi ni Juan, unang Juan, Kapitulo 3, talatang 18, mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dahil dito, o dahil natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harap niya. So napakaliwanag. So ang mga mananampalataya, dahil sa kabanalan, ang kanilang pagsasalita ay pagsasalita na nakapagbibigay lakas, nakapagbibigay ng hamon upang patuloy na maglingkod sa Panginoon. Ang kanilang mga dila ay dila na nakapagbibigay ng lakas at katotohanan ang lumalabas sapagkat maliwanag yung sinabi dito. Mga munting anak, huwag tayong umilig sa salita. Ibig sabihin, pag tayo nagsalita na merong kakibat o kasama na pangako, gawin natin. Kasi kung sa salita lamang at wala tayong ginagawa, sa dila lamang yun, kulang ng gawa. Kaya sabi dito ay, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila, kundi sa gawa. So, ang pagsasalita na may gawa, ito ay naayon sa katotohanan. Kaya sabi sa talatang 19, dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harap niya. Kaya nga tambungan ito ay kabanalan. Sapagkat sa kabanalan, bumubukal sa ating puso, nahayag sa ating salita at maging sa ating dila. Sabi ni Jude, o ni Judas chapter 1, verse 12, dito'y pinaghahambing-hambing nila o niya ang mga bagay na mabunga at hindi mabunga sa buhay ng isang tao. Nasabi sa verse 12,
Jude chapter 1. Ang mga tao'y pawang mga batong natatago sa inyong mga pagsasalo-salo, may pag-ibig kapag sila'y nakipagsalo sa inyo ng walang takot, na pinangangalagaan lamang ay ang kanilang sarili. Sila'y mga ulap na walang tubig na tinatangay ng mga hangin, mga punong kahoy na walang bunga at pagkatapos ng taglagas na 2 ulit na namamatay, na binunot hanggang ugat. So, ibig sabihin dito, mga minamahal, ay huwag tayong pumaris doon sa mga tao na walang pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Ang best example na sinabi dito ay ulap. May mga ulap, pero walang dalang ulan. Di ba, minsan puting ulan, dumadaan dyan sa papawid. Walang ulan. So, paano natin malalaman na ang ulap ay may ulan? Madilim. Natatapos pa lamang ng bagyo. Nakita natin ang mga ulap. Pag sa nagdilim, yan ang binabantayan na marami. Pag dilim, may ulan. Binabantayan niya ng magsasaka. Binabantayan din niya ng mga ina. Kasi pag sila'y naglaba, kinakailangan ay magsasampay sila at kailangan nila ang ibig sabihin ay ulap na binabantayan ng mga babae sapagkat kailangan nila ng tubig. Sa mga bagay na yun ay kailangan. At sabi sa talatang 13, ito naman ay isang bagay na siyang sinasaad, nagngangalit na alon sa dagat na pinabubula ang kanilang sariling kahihiyan. Mga paggalagalang bituin na silang pinaglalaanan ng pusikit na sa kadiliman magpakailanman. So, ang mga bagay nito ay mga halimbawa ng mga kabanalan na mga paimbabaw at mga kaplastikan. Kumisan masarap at matatamis ang mga salita, ngunit hanggang pangako lamang. Kaya nga dito ay nasabi ni Santiago sa kanyang sulat, unang Santiago, Kapitulo 26, kung inaakala ng sino man na siya ay relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya niya ang kanyang puso, ang relihiyon ng tao yun ay walang kabuluhan. Sabihin kung ano ang nahayag sa dila. Kung masama, masama ang tao yun. Kung mabuti, ito ang taglay na kabutihan sa buhay ng isang mananampalataya. So ano sinabi ni Santiago sa talatang 27? Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadumisan ng sanlibutan. Kung sabihin kinakailangan sa bawat mananampalataya ay huwag makikisama sa mga taong masasama. Sapagkat pag tayo sumama sa kanila, kasamaan, nahaluan tayo ng kasamaan. At yun ang tinutukoy dito ni Santiago. Kaya mga minamahal, ang pinakabuod na
sinasaad sa banal na kasulatan ay tayo'y pinili ng Diyos sa kabanalan. Ito yung sinabi ng Panginoon sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4 hanggang sa talatang 8 para makita natin yung kabanalan na ninanais ng Panginoon. Sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, ayon sa pagkapiling niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tinawag tayo mga minamahal sa kabanalan at huwag nating dungisan ang ating sarili na mga masasama. Sabi nga ng Panginoon, touch not the unclean things. Huwag kayong humipo sa mga bagay na masasama. Kinakailangan mapanatili natin tayo'y banal. Ang sabi dito, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Tayo'y itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na pinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. Sa Kanya'y meron tayong katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa. Naway, ang mga bagay na ito ay ating patuloy na pagbulay-bulayin. Tinawag tayo ng Panginoon sa kabanalan. Sapagkat ang Panginoon ay namatay upang tayo'y maging mga banal sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Maraming salamat po, o aming Diyos, sa iyong mga salita at pagpalain mo ito sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.